Sa loob nga ng isang buwan, natapos na ni Papa ang ginagawa niyang kubo dito sa taas ng bundok na mas pinatibay, pinaganda at mas pinalawak. Noong nakaraang taon nga na gumawa ng kubo si Papa ay medyo maliit, kaya kapag kumakain kami ng tanghalian sabay-sabay ay hindi kami kasya lahat sa loob. Kaya naman ngayon taon ay napagdesisyonan nga ulit namin na gumawa ng panibagong kubo na mas pinatibay, at saka yung kubo kasi namin dati pa, yung bubong nun medyo tumutulo na rin. Kugon nga ang dati naming bubong dun sa luma naming kubo, at ngayon nga dito sa panibago ay napag-usapan namin na yero na para wala na kaming iisipin pa sa tag-ulan na baka tumulo. Hindi ko nga alam kung manatawag pa ba na kubo itong ginagawa ni Papa, kasi nga yung bubong namin ay yero na, at saka nung nakita namin to na tapos na, hindi siya mukhang kubo, para na siyang bahay. Bukod nga sa yero at saka mga kahoy, gagamit din pala kami dito ng kawayan at saka buho na gagamitin namin na pandingding at saka sandalan sa mga upuan. Hindi lang pala isang linggo to na ginawa, inabot din to ng isang buwan, kasi nga halos si Papa lang ang nagpapanday at kami nga patulong-tulong na lang. Mas pinalawak din pala yung ginawang upuan dito sa bagong kubo, hindi katulad dun sa lumang kubo na iilan lang kami na pwedeng umupo. Tapos yung dingding naman pala ay kalahati lang yung tatakpan, at yung sa pinakantaas niya naman ang gagawin ay parang lalagyanan na laang ng mga gamit sa loob. Mas maaliwalas kasi tingnan yung ganito, at saka hindi siya masyadong mainit, gawa ng hindi siya kulob na kulob. Meron din palang dalawang pintuan na ginawa, at ganito nga yung itsura. Kahoy lang yan tapos pinakuan ng mga kawayan. At dito naman pala sa pinakambaba ay nilagyan ni Papa ng mga buo na buho, kasi yung mga manok minsan labas-pasok kapag wala kami dito. Kinuskos din pala namin dyan yung mga tabla na upuan, kasi talagang napakagaspang at sinaga-tsaga talaga namin yan na lihain. Mas pinalawak din pala ngayon yung kusina na gagawin, hindi katulad dun sa luma na talagang medyo masikip. Mas maganda na rin yung lababo ngayon kumpara dun sa lumang kubo, at saka dito nga sa paglulutuan namin ay pinag-iisipan pa namin kung ano kaya ilalagay namin dito na kalan. At nung maayos na nga ang lababo, mga upuan, dingding at saka mga sandalan, eto naman yung sunod namin na ginawa, nagbarnis na kami. Mahogany nga napili namin dito na ilagay, kaya naman ang itsura ng loob ng kubo ay mapula na. Nasa 10 bote rin siguro dyan yung naubos namin na barnis, at sana nga yung nakalitro na lang ang binili namin. Hindi nga lang yung dingding, upuan at saka mga sandalan dyan yung nilagyan namin. Talagang pati yung duyan na nakasabi dito sa loob ay nilagyan ko na rin. Mas mahangin din pala dito sa pinagpilian namin na pagtayuan ng bagong kubo, kaya kapag katanghali ay ang sarap dito matulog kasi presko. Pagkatapos nga naming maglagay dyan, eto na nga yung kanyang itsura. At eto naman yung pinakang loob, hindi na namin nilagyan kasi baka umubos pa kami dyan ng mga ilang bote pa ulit. At ganito naman ang itsura ng kubo kapag nasa labas ka. Talagang hindi siya ganun kataas, pero kahit na ganyan ay hindi naman mainit sa loob. At dahil nga ayos na ang kubo, kaya naman susubukan nga namin na matulog dito ngayong gabi. Bali dito na rin pala kami nagluto at kumain ng hapunan, at nagluto nga lang ako dyan ng tinamisan. Hindi rin pala sobrang madilim dito kapag kagabi, kasi meron kaming gamit dito na 4 na solar. Yung dalawa mabilis mamatay, pero yung dalawa ay umaabot hanggang umaga. At fast forward nga tayo dyan, pagkagising namin nung umaga ay sinalang ko na rin kaagad yung mga natira namin na pagkain kagabi, yung ulam namin at saka yung kanin. Nagsalang din pala ako dyan ng takore at nilagyan ko nga ng binayo na mani na noong nakaraang araw pa, at eto nga ang kakapihin namin ngayong umaga. Nagpatuka nga rin muna ako dyan ng mga manok habang hinihintay ko na kumulo yung sinalang ko na takore, at nung okay na nga siya, isinaling ko na rin kaagad dito sa mga baso. Nilagyan ko na nga rin yan ng asukal, at ngayong umaga rin pala ay nag-uunti-unti na kami sa paggagamas ng mga damo, kasi ngayong katapusan ng Abril hanggang Mayo ay mag-uunti-unti na kami na maglinis. Pagkatapos naman naming magkape at maggamas nga ng kaunti, mga bandang 8:00 naman to nung kumain na kami ng umagahan, at pagkatapos nga niyan, mga bandang 9:00 naman ay umuwi na kami. So yun lang for today's video. Thank you for watching!